Tawag sa pagsamba ay mula sa Awit, Kabanata 116, mga talatang 16 hanggang 17. O Yahweh, naririto akong inyong abang lingkod, katulad ng aking ina, magliligot akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat niyo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapadama ng iyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mga pag-iingat sa araw-araw at sa lahat ng mga biyayang patuloy po naming natatanggap. Muli, Panginoon, hinihiling namin na ikaw ang manguna sa amin at gabayan niyo po kami ng iyong presensya ng iyong banal na Espiritu upang patuloy kaming lumakad sa landas na nais mo para sa amin. Salamat din, Panginoon, na patuloy mo kaming iniingatan at ginagabayan sa araw-araw at nawa po, Panginoon, patnubayan niyo po kami, ikaw ang patuloy na manguna sa bawat tahanan na nananambahan sa iyo sa mga oras na ito. Ikaw ang patuloy naming maging gabay at patuloy nga po kaming lumakad sa landas na nais mo para sa amin upang patuloy na mahayag ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy niyo po kaming patnubayan, gabayan at patuloy na biyayaan ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po kayo ng isang masayang pagsamba sa araw na ito. At naway nasa mabuti kayong kalagayang lahat sa ating sama-samang pagsamba. At nagagalak po ang aking puso na kayo ay aking makasama sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa umagang ito ay nais ko rin pong ipahayag sa atin na sa darating pong June 28
ay magpapasimula tayo sa ating public worship service every Sunday. Pero may mga guidelines na ipapadala at ipapaalam sa inyo upang siya natin maging gabay sa ating pagsasama-sama ng pisikal sa mga darating na araw. Sana po ay ipanalangin natin na maging maayos na ang ating kalagayan. Binabati natin ang ating mga kapatid na nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan at pinasasalamatan natin ng Diyos sa biyayang ipinagkaloob niya sa kanila. Binabati natin si Divina Banjola na mag-celebrate ng kanyang birthday June 14 today, and gayon din ang kapatid na Joel Aligado na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa June 15. Ngayon din binabati natin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, ang ating mga kapatid na Mr. and Mrs. Rolly Chris Gonzalo, at gayon din si Mr. and Mrs. Ben Gloria Mutin, this June 14, today. No? At dalangin natin na pagpalain ng Panginoon ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa at palawigin pa ng Diyos ang kanilang mga buhay. Sa pagkakataong ito, ating pong gagawin ng ating pastoral prayer at hilingin ko na sama-sama tayong dumulog sa Panginoon at ating ipagpasalamat ang lahat ng mga pagpapala na pinagkaloob niya sa atin, at gayon din ang ating mga prayer concern. Tayo yumukod, tayo manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay sa nagdaang mga araw. Salamat po, Panginoon, sa inyong pakikisama sa bawat isa sa amin at sa inyong pag-iingat upang hindi kami magkaroon ng karamdaman ng COVID-19 sa aming mga sambahayan. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po ninyong pagpalain ang bawat sambahayang aming kinabibilangan at patuloy namin maranasan ang kapangyarihan ninyo na magbibigay sa amin ng sapat na kalakasan at kalusugan ng aming lupang katawan upang hindi kami madaig ng anumang uri ng karamdaman. Sa pagkakataong ito, Panginoon, aming dinadalangin ang aming mga kapatiran, lalo na ang aming mga senior citizens, na patuloy po ninyo silang ingatan at pagpalayan at pagkalooban ng patuloy na buhay at kalakasan ng kanilang pisikal na katawan. At gayon din, Panginoon, pagpalain mo ang aming mga kapatiran na ngayon ay dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok sa kanilang buhay, ang mga kapatid namin na may suliranin sa kanilang ugnayan sa isa't isa bilang isang sambahayan, ang mga kapatid namin na nangangailangan ng mga pinansyal na blessing. Patuloy po ninyo, O Diyos, na ipagkaloob ang pangangailangan ng aming mga kapatid na ito, at patuloy kaming magtiwala at maglagak ng aming buhay sa inyong mga kamay. Tinadalangin din po namin, Panginoon, ang iyong iglesia, ang aming pong ministeryo. Nagpapasalamat kami sa biyayang pinagkaloob ninyo upang kami makatulong sa mga kababayan namin dito sa Makati na makapagbigay ng kaunting tulong sa mga nangangailangan. Patuloy po ninyo, O Diyos, na pagpalain ng aming sambayanan na Pilipino, lalong-lalo na po ang mga kapatid namin dumadaan sa mga kahirapan at stress sa kanilang buhay at
kawalan ng pag-asa. Patuloy nga po ninyo silang samahan at bigyan ng kalakasan at patuloy, Panginoon, na ilapit mo sila sa inyo upang maranasan nila ang inyong kapangyarihan na magbibigay sa kanila ng katagumpayan. Panginoon, sa iyong mga kamay, patuloy po naming tinataas ang aming bansang Pilipinas. Loobin mo nawa, Panginoon, na sa pamamagitan ng pagtutulungan ng aming pamahalaan at ng aming mamamayan ay magkaroon na ng kagalingan ang aming bayan sa COVID-19 at manumbalik kami sa normal na kalagayan. Inaalala rin po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo ng kasal. Patuloy po ninyo, O Diyos, na ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala sa panibagong taong ito na kaloob ninyo at patuloy silang mamuhay sa kapayapaan, sa kasaganaan at patuloy, O Diyos, sila'y magpasalamat sa inyo at gamitin ito, Panginoon, sa ikabubuti ng buhay ng mga kapatid namin ito at gayon din ng kanilang mga sambahayan. Panginoon, sa iyong mga kamay, patuloy po naming pinagtatagubilin ang katagumpayan ng mga bansa laban sa COVID-19 at pagkalooban mo kami ng vaccine na siyang susugpo ng karamdamang ito na lumalaganap sa buong sanlibutan. Ikaw nga po, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan ng loob at pagtitiwala sa lahat ng mga nilalang ninyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan mula sa lumang tipan sa Aklat ng Awit, Kabanata 116, mga talatang 5 hanggang 7. Si Yahweh napakabuti, mahal niya ang katuwiran, Diyos siyang mahabagin, sa awa ay mayaman. Si Yahweh ang nag-iingat sa wala ng sumaklolon, noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Manalig ka, o puso ko, kay Yahweh ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, hindi siya nagpapabaya. Ang ating pong aralin sa umagang ito ay masusumpungan natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa pagkakasulat ni San Mateo sa Kabanata 10, mga talatang 5 hanggang 10, 16 hanggang 23 na ganito ang sinasabi. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pumunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas, o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay.
Tapos dito po sa 16 to 23, tignan ninyo, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong babahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak, at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa susunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. Ito ang salita ng Diyos, pinagpala tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Today is the second Sunday of Pentecost. At ngayong umaga, nais ko pong ibahagi sa inyo ang tungkol sa encountering God empowered us to be faithful disciples of Christ. At ito po ay batay sa teksto mula sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 10 verse 1 to 23. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na kami ay tinipon ninyo upang makinig sa iyong mga salita na magbibigay sa amin ng kalakasan at katatagan ng aming pananampalataya upang makapamuhay kami ayon sa inyong inaasahan sa amin. Dalangin ko nga, Panginoon, na mangusap po kayo sa bawat sa amin at i-anoint nyo kami ng iyong banal na Espiritu upang lahat ng aming maririnig ay magbigay sa amin ng kalakasan at inspirasyon na kami ay maglingkod sa iyo at mamuhay ayon sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po kami at pagkalooban ng karunungan, pangunawa ng iyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. As people of God, have we encountered God in our lives? How have you encountered God? Is your encounter experience with God gives you a desire to be His disciple? How did you respond in God's calling to you? After calling and empowering His disciples, Jesus sent them to preach, teach, and to heal His people. Tayong lahat na tinawag ng Diyos
ay binigyan ng pagkakataong magkaroon ng personal na pakikipagtagpo sa ating Panginoong Diyos. At binigyan ng kapangyarihan upang magawa natin ang mga gawaing pinagkatiwala niya sa atin. We must have a personal encounter with God before we become His disciple. Sa banal na kasulatan, mababasa natin ang mga lingkod ng Diyos na nakaranas ng kapangyarihan sa kanilang buhay. Halimbawa, si Abraham, si Moses, si Isaac, si Jacob, David, at si Jose na anak ni Jacob. Maging ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo at si Pablo na naging tagapangaral ng ating Panginoong Jesucristo ay nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan ng pakikipagtagpo sa Diyos, ay tumanggap sila ng kalakasan at katatagan ng kanilang pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Lahat sila ay nagtagumpay laban sa lahat ng gawa ng kalaban. Isa lamang ang pinili na maging kasangkapan ng dyablo laban sa Diyos. Tayong lahat na nagkaroon ng encounter o pakikipagtagpo sa Diyos ay binigyan ng kapangyarihan upang magawa ang mga gawaing pinagagawa ng Diyos sa atin. At magkaroon tayo ng katagumpayan. Lagi natin tandaan, ang mga taong tinawag ng Diyos ay binigyan ng kapangyarihan at karapatan na gawin ang misyon ng Panginoon. According to our lesson for today, we are called and empowered by God as His disciples. First, Jesus called and gave His disciple an authority over unclean spirit, cast them out, and healed every sickness or diseases and affliction. Lahat ng mga tumugon sa tawag ng Panginoon ay nakaranas ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at bumuhay ng mga patay, magpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Ito ang mga karanasan ng mga tapat na naglilingkod sa Diyos, tulad ni Propeta Elias na binuhay ang anak ng biyuda sa Serepta. Noong ako'y nakadestino sa Tangos, isang kabataang babae ang sinaniban ng masamang espiritu na hinihingi sa akin ng tulong ng kanyang mga magulang. Una, naghanap ako ng pastor na may karanasan sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Ngunit hindi siya available sapagkat siya ay merong misyon sa Tarlac. Sinabi sa akin ng pastor na ako ang gagamitin ng Diyos na magpalaya sa babae sa masamang espiritu. Kaya naman, nanalangin ako at humingi ako ng tulong sa banal na espiritu na mapalayas ko ang masamang espiritu na naghahari sa babaeng ito. Sa tulong at kapangyarihan ng banal na espiritu, napalayas at napalaya ang babaeng ito
sa kapangyarihan ng masamang espiritu. Isang patunay na kung mananalig at magtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, mapapalayas natin ang masamang espiritu. John 14:12, sinabi ni Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginawa ko at higit pa rito." Tandaan natin na tayo na tumugon sa tawag ng Panginoon at nakatagpo niya ay binigyan ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan natin ang anumang pagsubok at mga gawa ng kalaban. Matthew 10:1, sinabi po rito, tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Isang pangako ng Diyos na ating mararanasan sa pamamagitan ng ating personal encounter with God. Second, Jesus called people from all walks of life, like fishermen, political activists, tax collector, ordinary men, rich and poor, educated and uneducated. Lahat tayo ay maaaring gamitin ng Diyos na gumawa ng mga kamanghamanghang gawa kung tayo ay tutugon at susunod sa Kanya na may katapatan sa Diyos. Tulad ni San Pablo na dating taga-usig ng mga Kristiyano na noong makatagpo niya si Jesus sa daang Damasco, siya ay sumunod at pinangaral ang salita ng Diyos. Si Matthew, na isang maniningil ng buwis na tinawag ni Jesus, ay hindi nag-atubiling sumunod at iniwan ang kanyang trabaho. Tayo na mga tinawag ng Diyos at tumugon ay maaring maging mga disipulo ni Kristo, katulad ng mga alagad ng ating Panginoon. Thirdly, Jesus sent His disciples to the Jews and later to the Gentiles. Sinugo ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa mga Hudyo upang hanapin ang mga nawalang tupa ng Israel upang ipangaral ang malapit ng pagdating ng kaharian ng Diyos, upang magpagaling ng mga may sakit, linisin ang mga may ketong, palayain ang mga inaalihan ng masamang espiritu, sapagkat tayong lahat ay tumanggap ng kaloob na walang bayad. Gayon din naman tayo ay magbigay ng ating panahon, pag-ibig at tinatangkilik ng walang kabayaran. Pinayuhan ng Panginoong Hesus ang mga alagad na humayo at huwag magdala ng anumang bagay, sapagkat ang mga manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanilang ikabubuhay.
Pinayuhan din sila na tumuloy sa mga tahanang tatanggap at makikinig sa kanila upang ito'y kanilang pagpalain. At ang mga hindi tatanggap at hindi sila pakikinggan, sila ay aalis at ipapagpag ang alikabok ng kanilang mga paa, sapagkat mabigat ang parusa na igagawad sa bayang iyon kaysa Sodom at Gomora. Fourth and lastly, Jesus gave his disciple a principle to guide their action as they minister others. Pinagbilinan ni Jesus ang mga alagad na sila'y maging matalino gaya ng ahas at maging maamo gaya ng kadapati. Pinag-iingat sila ni Jesus sapagkat sila ay dadakpin at isasakdal sa mataas na hukuman at parurusahan dahil sa pagsunod nila kay Kristo. Dadalhin sila sa mga gobernador at mga hari upang magpatotoo. At hindi sila dapat mag-alala sapagkat ang Diyos ang siyang magbibigay ng kanilang sasabihin, ng kanilang sasalitain, sapagkat ang Espiritu ng Ama ang siyang magbibigay nito sa kanila sa pamagitan ng kanilang buhay. Maging handa tayo sapagkat magkakaroon ng pagkakanulo ang mga kapatid sa kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang mga gagawin ng ama sa kanyang anak, lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapupuutan kayo dahil sa pagsunod ninyo sa Panginoong Hesukristo. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ngayon mga kapatid, nakahanda ka na bang tumugon at sumunod sa mga pinagagawa sa atin ng Diyos? Sisikapin mo bang maging tapat sa ating puso at maglingkod tayo sa Kanya habang buhay? Ang aking paalala, idalangin natin sa Panginoong Diyos na tayong lahat ay magkaroon ng personal na pakikipagtagpo o personal encounter with God, na siyang magbibigay sa atin ng kapangyarihan, kalakasan, katatagan at inspirasyon sa paglilingkod natin sa Panginoon. Harapin natin na may katagumpayan ang pag-uusig, pagsubok, suliranin, karamdaman at lahat ng ating kahinaan sa pamamagitan ng kapangyarihang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sinabi ng Panginoon kay San Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 12, mga talatang 9 hanggang 10. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ang kagandahang loob ko ay sapat para sa inyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya sinabi ni San Pablo, alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng aking kahinaan. Mga pagkutya
pag-uusig, kahirapan, kagipitan, sapagkat kapag ako'y mahina, doon ako nagiging malakas. Kaya purihin natin ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo na magbibigay sa atin ng kapangyarihan na maging tapat na lingkod, disipulo ng ating Panginoong Hesukristo para sa ikaunlad ng kanyang kaharian, sa ikaliligtas at sa pagbabago ng sanlibutan ito. Tulungan nawa at patnubayan tayo ng Diyos sa ating matapat na paglilingkod. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. To God be the glory. Peace and grace be with you all. Amen. Tayo pong lahat sa sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Hesukristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay ipinanganak ng Birheng Maria. Nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Nasa panahon po tayo ng paghahandog ng mga pangangako, kaloob, paggawain at pasasalamat. Sa mga kanya-kanya pong nasa tahanan, you can give your offerings through my GCash account at 0927-2950715. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit niyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Lucas 6 verse 38. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami ay muling makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng aming paghahandog ng aming mga kaloob para sa pangangailangan ng iyong gawain at ministeryo. Tanggapin nga po ninyo, Panginoon, ang aming mga kaloob na ito at gamitin po ninyo ito ayon sa iyong layunin sa pagpapalago ng inyong kaharian dito sa lupa. At patuloy po ninyong pagpalain ang mga kamay na naghandog nito. At patuloy kami, Panginoon, na maging tapat, O Diyos, sa pagkilala sa iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Ibuhos mo nga, Panginoon, ang iyong pagpapala sa lahat ng mga anak mo na nagmamahal, nagmamalasakit sa gawain ninyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Sige po, tayo po'y manalangin. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa biyaya na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na kami ay maging bahagi ng iyong gawain at ministeryo sa pamamagitan ng aming personal na pakikipagtagpo sa inyo at sa kapangyarihang binigay ninyo upang kami maging mga alagad at disipulo ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, namin dalangin na samahan niyo po kami sa aming paglilingkod sa iyo, sa aming paghahayag ng iyong mga dakilang salita at ang mga kamanghamanghang gawa ninyo sa aming mga buhay. Bigyan mo kami, O Diyos, ng kapangyarihan na magamit namin ang aming mga buhay na mapagaling ang lahat na may mga karamdaman, mapalayas ang mga inaalipin ng masamang espiritu, at may panumbalik ang mga tao na nawawala sa inyo. At patuloy, Panginoon, na magmalasakit kami sa mga taong nangangailangan ng pagmamahal ninyo. Ngayong umaga, Panginoon, dalangin ko na gamitin mo kami na maging channel of blessings sa mga tao na naghahanap ng kapayapaan, ng kaligtasan sa kanilang buhay. Gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu at patuloy kaming sumunod sa inyo na merong katapatan, merong kapakumbabaan, at patuloy namin, Panginoon, na nasain na maranasan namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu na siya magbibigay sa amin ng kapangyarihan, kalakasan sa panahon ng aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa mga pangako ninyo na kung kami lamang ay tutugon sa iyong tawag at susunod sa pinagagawa mo sa amin, mangyayari ang iyong kalooban. Magtatagumpay kami sa lahat ng gawa ng kalaban at mananatili kaming tapat sa inyo hanggang wakas. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pagliligtas niyo sa amin. Patuloy nawa namin, Panginoon, maihandog sa inyo ang aming mga buhay na binago ninyo at binigyan ng mayamang karanasan upang ibahagi namin ito sa aming kapwa-tao sa pamamagitan ng aming mga panahon, pag-ibig, pagmamalasakit sa aming mga kapwa. Panginoon, patuloy mong pagpalain ang lahat ng mga anak mo na tumanggap ng kanilang pananagutan bilang mga disipulo ng aming Panginoong Hesukristo. At humayo kami na taglay ang kapangyarihan na pinagkaloob ninyo upang mabigyan namin kayo ng karangalan at kalawalhatian sa pamamagitan ng aming mga buhay. Gamitin po ninyo ang iyong iglesia, Panginoon, dito sa Makati United Methodist Church. Patuloy mo kaming pag-isahin sa aming mga puso, espiritu at pananampalataya upang patuloy naming magampanan ang aming mga
tungkulin at pananagutan bilang mga lingkod ninyo. Samahan niyo po kami at patnubayan sa lahat ng aming mga araw upang maging kadugod-lugod ang aming mga buhay sa iyong banal na harapan. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Ngayon, igawad nawa sa atin ng Diyos ang kanyang masaganang pagpapala, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos, ang hindi nagkukulang na biyaya ng Diyos, ang patuloy nawang maranasan at sumagana sa buhay ng mga anak ng Diyos na nagpapasakop sa kapangyarihan ng aming Panginoong Jesucristo at umasa at nagtitiwala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng karunungan ng kapangyarihan na magawa namin ang aming mga tungkulin at pananagutan sa Diyos at sa aming kapwa. So maamin nawa ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong
pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon, ang puso ko sa'yo magpapalagay.